Walang puwang huminga. Rain or shine game plan. Wasakin ang Converge gamit ang suffocating defense. Mga ka-hoops, ibang klase ang intensity na ipinakita ng Rain or Shine. At ngayon, pag-uusapan natin kung paano nila ginamit ang kanilang trademark suffocating defense para pasabugin ang game plan ng Converge FiberXers. Rain or Shine is now solo first to standings at hindi ito aksidente. Ang game strategy ng Rain or Shine kagabi, simple lang at obvious ang mission nila. Walang puwang huminga ang kalaban, walang open space, walang easy touches at looks. At target nila? Juan Gomez Deliano, Alex Stockton, Justin Baltazar, Shawnee Winston, mga core weapons ng Converge. Kahit 20 points si Juan GDL, hindi niya nagawa ang winning plays na kadalasan siyang nade-deliver. Bakit? Dahil sa sobrang dikit, sobrang pisikal, at almost harassment level na depensa ng Elasto Painters. Para kina Stockton, Baltazar at Winston, mas brutal pa ang resulta. Stockton, 11 points. Baltazar, 10 points. Winston, 3 points lang. Yan ang sample ng defensive masterpiece ni Coach Yeng Guiao. At eto pa, ang pinakamalaking dagok sa side ng Converge, wala si Justin Arana. Yup, ang 6'7" big man ng Converge na nag-average ng 16.1 points, 11 rebounds at 3.2 assists. Na-injure niya ang right ankle sa huling laban kontra Magnolia at ramdam na ramdam ang pagkawala niya. Buti na lang wala si Arana, hindi na ganun kalalim big man rotation nila. Without Arana, lumiit ang depensa sa shaded area. Nawalan ng rim protection ang Converge, pumayat ang front court rotation. At para sa isang team na gustong tumakbo tulad ng Converge, game-changing ito. Pero, ang tunay na dagger ng laban, Andre Karakut. Initiator siya ng crucial fourth quarter run na nagbigay sa Rain or Shine ng kontrol at hindi na nila ito binitawan. Ito ang klase ng veteran poise na hinahanap mo sa isang contender. Kalma, matalino, precise ang execution. Final score, 90-84. Rain or Shine now sits on top of the PBA Philippine Cup with a 7-2 record, hot off their win kontra TNT 3 weeks ago. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. Trivia time mga ka-hoops! Alam nyo ba na ang laro kagabi kontra Converge ay pagpapakita ng defensive philosophy ni Coach Yeng? Ito ay inahalin tulad sa no breathing room system. Ito yung approach na contest every pass, kiss close defense sa ball handler, body up lagi, pahirapan kang tumakbo ng plays, zero rhythm allowed. Kaya hindi nakakagulat na muli na namang nanindigan ang depensang ito at biktima nila ngayon ang batang Converge squad. Mga ka-hoops, eto ang analysis ko. Ang panalo ng Rain or Shine proves na kaya nilang talunin kahit sinong sistema, basta physical, organized at disciplined ang depensa nila. Para sa Converge, this loss is not just about offensive struggles. Ito ay warning na sobrang laki ang epekto kapag wala si Arana. He is the anchor, he is the stabilizer, and he is the most important piece of their young core. Kung gaano kabilis ang pag-angat nila, ganun din kabilis ma-expose ang kahinaan kapag kulang sila. Mga ka-hoops, ano sa tingin nyo? Malayo bang mararating ang suffocating defense ni Coach Yeng? At gaano kalaki ang naging epekto ng pagkawala ni Justin Arana? I-comment nyo ang inyong opinyon. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa araw-araw na PBA breakdowns natin. Better late than never mga ka-hoops!